Yan po ay punong-puno po ng karunungan ng Panginoon upang tayo ay mas mapamuhay ng maayos dito po sa mundong ibabaw nito. There is a lot of promises in the Bible, in the Word of God. Hindi lang siya promise, mga kapatid, kundi isa itong uri ng pamumuhay na dapat po nating lakaran. At naniniwala po ako ng paglakad sa buhay na nais ng Panginoon ay dito po magkakaroon ng solusyon ng lahat ng bagay sa ating buhay. Amen po ba? Dahil ang salita ng Panginoon ay hindi lang po siya buhay, kundi nagbibigay din siya ng solusyon sa ating buhay. In fact, marami pong matutroubleshoot sa buhay natin. When we obey, when we live in according to His word. Kaya kung nakakatanungan tayo sa buhay, why not start digging, seeking, and understanding the will of the Lord in our lives. So, malita po ng kanyang salita. At as you live in the long way, in your journey, marami po diyang kasagutan na mismo ang salita ng Panginoon ay matasagot na sa ating kaisa. No, ako po'y natutong makinig at sumunod ng salita ng Panginoon, magbasa ng kanyang salita. Napakaya ko po mga na-realize sa aking buhay. Until now, I treasure them. Yes, maybe, kayamanan, wala tayong gano'n. Pero, you know what? Iba kasi pag tayo po natuto sa kanyang salita. Kaya sa mga osa ito ay ating buksan ang salita ng Panginoon. Isang verse lang yung ating pag-uusapan ngayon, yung ating pagbibigyan ng mensahe. Sa John chapter 15, verse 16. Ayan. Yan po yung ating verse for today. Sa ating mensahe, sa aklat po ni Juan, mga talatang kabanata 15 at mga versikulo 16. Say amen if you are there. Okay? So, hintayin ko po yung bawat isa. John chapter 15, verse 16. Ayan, para maliwanag po. Nabasahin ko po sa New International Version. You ready? Okay, ating basahin ang salita ng Panginoon, mga tagpuan sa John chapter 15, verse 16. Sabi ng salita ng Diyos dito, which is ang Panginoon sa salita, sabi niya, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name." Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo sa bed. Lord, salamat po sa iyong salita na magpapaalala muli sa amin na dapat bilang mga anak mo, dapat may bunga ang aming buhay, Panginoon, paglilingkod at pagsuko po sa inyo. At ang buhay, Lord God, na dapat meron kami, Lord God, ay patuloy dapat, Panginoon, na nagbibigay ng kaluwalhatian po sa inyo. Lord, is in your word, Panginoon, na maliwanag sa aming binasa na ikaw ang pumili sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng pagpapahalaga. Nawa sa mga oras po ito, mas maging malinaw sa amin ang pagkatawag namin po sa inyo. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen and amen. So, sino po dito ang may gamit sa bahay na binili nyo last 5 or 10 years ago na until now ginagamit nyo pa? Meron pa ba? Meron ba? Diba? Mukhang pagmatagalan yung gamit na yan. Ibig sabihin, matibay. Okay? Meron, di ba? So, ako, naalala ko, yung cellphone ko sa Korea, from Philippines, pagpunta ko ng Korea, nasira. Di ba? Nasira yun. So, mga 6 months lang inabot niya. Pero dito po sa Korea, nung ako ay napunta ng Korea,
Ito po yung relos ko na tilo ginagamit ko. Ito po yung una kong piniling relo dito po sa Korea. Kaya lagi ko itong suot. Ayan, so actually nagpagla ko siya ng baterya, pero mukhang tatagal pa siya. Huwag lang siguro intentionally mabasa. So marami tayong mga gamit na until now, kung meron man kayong na-sustain, no? Or until now sa Pilipinas, may mga naiwan kayong mga gamit sa Pilipinas, meron pa ba? Na until now, ginagamit pa ng inyong mga pamilya. Di ko alam kung until now yung kaldero pa ng lola ko, buhay pa. Iba kasi yung kaldero ng araw eh. Ba? Iba yung kaldero ng araw. Talagang matitibay talaga sila. Kahit na minsan mapitawan mo habang hawak-hawak mo siya, matitibay sila. So, pangmatagalan ang gamit. At naalala ko rin mga kapatid, sa mga mahilig ko sa motor dito, kasi sa probinsya usually marami pong mga nakakasada. Yung lumang TMX, yan, sino po nakakaalam ng Honda TMX, alam niyo po, matitibay po yung mga dating mga Honda. Lalo po yung sa bandang lugar namin sa La Union, sa Rosario, kasi ang biyahe kasi doon, hindi naman patag eh. Usually, rough road eh. So hindi pwede yung motor mo doon, medyo mahinang klase. No? Kadalasan po ng motor doon sa probinsya namin, ako nag-road pa, talagang lahat Honda. Ito na ba Honda kasi ang binibili? Kasi nga, number one, subok na raw na matibay at matagalan. Ayan. So, yun po yung yun yung mga magandang klase ng Honda doon. Ewan ko lang kung maganda ka ba yung mga bagong labas ngayon ng mga motor. Pero magandang klase, maganda nga yung itsura, kaso nga lang, madali namang masira. Marami na ganyan ngayon, di ba? Ang ganda ng forma, kaso nga lang, kung tinakbo mo na, wala na siyang, parang hindi siya magtatagal. So, puro forma na lang, wala nang tibay. Ayan. So, bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, ang gusto ng Panginoon, nung tinawag niya tayo, hindi lang tayo panandalian lang. Gusto ng Panginoon, God called us not for a temporary reason, but for long-term reason. At hindi siya nagkamali mga kapatid na tinawag niya tayo. At hindi ka rin nagkamali na napunta dito sa KCB Filipino Church. Kasi bakit? Meron siyang pangmatagalang purpose sa buhay natin. Amen po ba? Hindi po temporary itong ginagawa natin. When God called you, He called you in a long-term basis. Maybe pwede ka lang magpalit ng lugar, pero yung tawag ng Panginoon sa atin ay pangmatagalan yun. Yan po yung gusto kong ibahagi sa mga oras na ito. Kaya tanungin mo ang iyong katabi, pangmatagalang Kristiyano ka ba? Ha? Baka mamaya dumating lang yung konting punos sa buhay wala na. Lord, ayoko na. Hindi ka pangmatagalan. Di ba? Ang mga pangmatagalang Kristiyano, kahit na anong punos yan, nagpapatuloy pa rin sa buhay pananampalataya. Yan ang mga genuine na tinawag ng Diyos. May tatag, may lakas. Yes, sabi nga ng Apostol Pablo, minsan kami ay nadadapa, kami ay nasusugatan, kami minsan ay nanghihina, pero ang Diyos ang patuloy na nagpapalakas sa amin. Ayun po ba? Kasi bakit? God called us na pangmatagalan. Yan, di ba? Subok na matibay, no? Pangmatagalan. Yan, no? Parang ever ready battery, di ba? Parang energizer, di ba? Subok na matibay, di ba? Pangmatagalan. Yan ang mga anak ng Diyos. No? Minsan sinusubok tayo, umiiyak tayo, nasasaktan tayo, nasusubsob tayo, narilito tayo. Pero tandaan mo, God called you na pangmatagalan. Amen? Amen. Hallelujah. God never measures life simply by its length. Hindi raw minimeasure ng Panginoon ang buhay sa mga ng haba ng buhay. But God measures life by its fruit. Amen ba? Ang Diyos hindi niya minimeasure yung buhay natin sa haba mong nabuhay. Naalala ko naman yung sinabi ni Daddy Hong, na kapitbahay niya na 90 years old, na tumalon daw sa bintana. Tapos sinukwento ng kanyang kaibigan, dinig daw yung pagtama ng ulo sa semento. Parang nabasa na pakwan, di ba? Ang dating siguro. Sabi niya, ang reason, ba't sa tumalon sa bintana? Kasi ang tagal na daw mabuhay. Parang inig na siya mamatay. Parang gano'n, di ba? So doon ko nakita na pag wala tayo sa Panginoon, parang ang buhay sa atin ay parang isa ng
miserable na. But once you are in Christ, your life become more fulfilling. Amen? Maybe wala nagbago sa labas, pero ang mga sa Panginoon, may nagbabago sa loob. Amen ba? Because what's happening in the inside, it become your measurement from the outside. Tama po ba? Kaya maganda pag buo na yung loob eh. Diba? Pag buo na naayos yung loob, nag-iiba minsan ang paningin sa labas. Yeah? Sabi nga, if I change, diba sabi na, everybody will change. Ayan. Alam niyo, pag nagbago yung ating kalooban, nagbago yung ating puso, tinransform ng Diyos yung ating kaisipan, lahat ng bagay sa labas, nagbabago. Dating walang opportunity, ngayon, nakakita ka na ng opportunity. Dati ang opportunity, hinahanap mo, pero nung nabago ng Panginoon, yung opportunity na, ang lumalapit sa'yo, kasi bakit nagbago ka na eh? You change. Kaya dapat, ang ating buhay ay patuloy na pagbabago sa Panginoon. So God never measures life simply by its length, but He measures it by its fruit. Kaya sa buhay Kristiyano ay hindi talaga matagalan. Sabihin, babungahan ang buhay Kristiyano. Amen? So sa buhay natin, marami rin naman tayong tinatawag na bunga ng buhay. Ano ba yun? Na nagbibigay minsan ng impress sa mga tao. At even tayo mismo ay nai-impress tayo sa bunga o sa result ng mga tao nito. Halimbawa, sa jeans na lang ng kagandahan at kapugian, wala tayong magagawa dyan, di ba? Di ba? Kung talagang pogi si Gila, wala tayong magagawa dyan. Jeans na yan eh. Di ba? Di ba? Kung talagang matangkad si Richard, wala tayong magagawa dyan. Jeans na talaga yan. Kaya hindi mo kailangan uminom ni Richard ng mga pampalang matangkad na kasi jeans na eh. Kahit na inom ng jeans, di ba? Ay naano na pagpatanggal. Kung talagang ang jeans mo, maliit ka lang, ewan mo na hangalay. Di ba? Alam mo, marami mga Pilipinong ganyan. Gusto pumuti, talagang gano'n talaga yung kunin ng balat eh. Di ba? Maybe siguro sa pag-inom mo, ng gluta, puputi ka, kaso pag hininto mo, babalik ulit, di ba? Kasi jeans mo na yan. Amen ba? So sometimes jeans can impress people. Bunga yan kasi ng magandang jeans. Sana yung mga magulang o Amerikano at Amerikano para matagad ako, di ba? Pero tandaan natin, ang kagandahan, beauty fades. Amen ba? Ang lakas ng katawan, umihina. Napanood niyo ba yung mga dating mga wrestler dati? Napanood niyo ba si Muhammad Ali na dating magaling na boxing? Ano siya ngayon? Di ba? Talagang, kala mo, kinakawaya ka lagi pag nakikita, di ba? Kasi, nagkaroon siya ng Parkinson syndrome yata yun, nung nanginginig yung mga alaman. Oo. So, kikita natin, di ba? Pero nung kanyang kabataan, yung prime niya, grabe, di ba? Sinasabi niya, I am the great. So, may mga tao sasama sa boxing. Pero nung tumanda na siya, humihina talaga. Ang lakas, may hangganan. Beauty fades. Ano pa? Yung minsan, pwede rin maging bunga na sinasabi natin ng buhay. Yung tatawag natin pera, kayamanan. Maganda talaga maraming pera. Importante ang pera. Pero kung ito ay bunga ng ating pag-isikap, tandaan natin, ang pera pwedeng manakaw sa atin. That's the reality. Amen ba? Ang pera pwedeng mawala sa atin. Anytime ang pera pwedeng mawala. Hindi mo alam kung kailan. Diba? Sino ito na wala ng pera? Ang sakit, di ba? Iniipon-ipon mo yung pera mo, tapos mawawala na ng gano'n. Diba? Hindi ka makatulog, iniisip mo, saan ka wala. Diba? Yung pala, inutang lang, pero nawala sa isip mo. Di ba kapatid, di ba? Ang pera ka din mawala. Ano pa? Yung mga popularity, yung mga power, kapangyarihan. Sino po yung mga dating malalakas? Kilala, sa panahon nila Hitler, alam mo, wala nang katapusan yung kanyang pumumuno. Dumating ang buwan, namatay din siya. Nung panahon nila Gaddafi, ayan. Nung panahon ng mga hari ng mga Israel, alam mo, si Solomon, akala mo, nung prime niya, akala mo, walang hanggan yung kanyang trono. But dumating yung point na wala rin yung kanilang mga power. So bakit? Hindi na natili yung kanilang mga bunga. Even ang mga buildings ngayon ng mga dakilang mga tao, even this building, sooner or later, this building, kailangan nang i-rehabilitate kasi nga bakit? Pwedeng nangihina na siya. Pwedeng mawala siya. Kaya kung bibili kayo ng kondo sa Pilipinas, 25 years na yan, gigibain na. Magkano ang kondo ngayon? Ang mahal, di ba?
7 million to 4 million, depende sa lokasyon, depende sa klase. After 25 years mga kapatid, i-divide yung pondo, bago na naman ulit. Kasi bakit? It is subject to deterioration. Even people who are doing ministries, even great servant of God. Sino po yung pinaka-greatest evangelist in the Christian world? Kaya niyo ba si Billy Graham? Minsan ba nakapunta kayo sa kanyang mga crusade? Grabe yung panahon niya, di ba? Million of people come in his crusade. Dumating yung point na nagkaroon ko ng hangganan yung kanyang ministry. Hindi ko sinasabi mga kapatid na ang mga bagay na binanggit ko ay masama. Pero kung bunga pag-uusapan natin, isang bunga ang nais ng Diyos na dapat nating maintindihan, yung bunga mananatili. Amen ba? Yung bunga that it will long last. Ito yung gusto ng ito yung bunga na gusto mangyari at magawa ng mga anak ng Diyos sa patuloy na paglapit sa Panginoon. Ano kaya yung bunga na nagtatagal na nais ng Panginoon na makita sa buhay ng mga mananampalataya o ng mga sumusunod sa Kanya? What this kind of fruit? Sabi kasi ni Lord sa John chapter 15 verse 16, sabi niya ganyan, meron siya sinabi doon na bear fruit, that fruit that will last. Mamunga kayo at yung bunga nyo ay dapat mananatili. It will remain. Anong bunga kaya? Ito siya sabi ng Panginoon, di ba? Kung bunga ng pulong pa ako, hindi naman nananatili yan, di ba? Bumabasa din yan. Ito ngayon yung gusto kong pag-aral natin at tingnan natin sa konteksto ng ating binasa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na bunga na dapat yung bunga na yan ay manatili. At I believe, ito rin yung gusto ng Panginoon na bunga na dapat mayroon tayo. Kasi nga bakit? Ang bungang mananatili sa buhay ng isang Kristiyano. So before the verse 16, the whole context of 15 before 16, kung ating babasahin dito, ay nagbigay ang Panginoon ng tatawag na analogy about the vine and the branches. Tama po ba? Kasi nga po itong sitwasyon na ito, yung John chapter 14, simula mo sa chapter 13, 14, 15, 16, and 17, ito yung exposition ni John, the Beloved. Ito yung kanyang writings na tumutugon lamang sa mga alagad niya. Nagsimula sa paglilinis ng Panginoon sa mga alagad, hanggang doon sila ay nasa isang pribadong silid na kung saan inaaralan sila ng Panginoon regarding sa buhay na dapat meron sila. But remember, I think in John chapter 13 verse 30, umalis ko si Judas. Kaya itong chapter 15, only the 11 that Jesus Christ is talking with. So wala na si Judas. Kumbaga itong sitwasyon na to, closed door meeting, di ba? Kasi na yung closed door meeting, di ba? Napaka-importante, di ba? Napakahalaga ng pag-uusapan. So parang ito yung scenario. It's a closed door meeting of Jesus Christ with His disciples. So ano yung ini-impart ng Panginoon sa kanila? Isa lang naman yung gusto ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Primarily, huwag mature ang kanilang buhay pananampalataya. Kasi it's hard to a person to bear fruit without maturing first. Tama? Paano malaman na isang halaman ay mature na? Pag mayroon na siyang mga bunga. Tama? Namunga na siya. Kaya nga sa grafting, okay, sino po ito nakatry ng grafting? Yung nag-graft yan ng mga puno ng saging, di ba? Nag-graft ba yun? Saging? Di ba ngayon yung mga bonsai, yung mga papaya, ang liliit pero ang daming bunga. Yung mga mangga, ang liliit pero nagbubunga sila. So, nakukuha yun sa graft, sa grafting. Kumuha siya ng mga mature na sanga, na dalang magbunga, at pinuputol nila yon at nilalagay doon sa mga sanga na maliliit pa, na patubo pa lang, at doon nila yun ginagawa. Para pag nabuo yung sanga na yun, directly, maumuha na siya. Maraming ganyan ngayon. So, ito yung gusto ng Panginoon sa kanyang mga alagad yun na time. At makabasa po natin sa chapter 15, verse 1 to 8, hanggang sa 16.
Yung paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, the word abiding. Ayan, no? Ano yun? Pruning. Ayan. Love. Yan yung sinasabi ng Panginoon. And obedience. Kaya, sa mga katagang ito na binabanggit ng Panginoon, ano yung mapapansin natin before nung sinabi niya ang verse 16? Ibig sabihin, Jesus Christ is the one who initiate the disciple. Siya mismo ang nagkusa, nag-initiate. And Jesus Christ never begin with activity. Ibig sabihin, He begins with relationship sa mga disciple. He connect His life first to the disciple. Kaya nung nagsalita ang Panginoon sa mga disipulo, ang sinasabi ng Panginoon ay isang klase na pakikipag-ugnayan niya sa kanyang mga alagad. Kung paano dapat yung mga alagad ay mabuhay bilang mga disipulo niya na ayon sa kanyang katuruan. You know what? Napakaganda siguro ng senaryo na ito. Ito yung siguro isang napakagandang bahagi ng buhay ng alagad ng kanilang Panginoon ay nag-i-initiate to have their own relationship with Him. Pinapakita ng Panginoon, hindi ako yung Diyos na magaling mag-utos lang, puro utos na lang. No, ako yung Diyos na pwede niyong lapitan. Ako yung Diyos na pwede niyong anytime pagsabihan mo, ano yung pwede niyong sabihin sa akin. And I will not get offended. Yun po kasi yung relationship, di ba, sa kaibigan, sa mag-asawa, ang ibig sa mga anak, di ba? You can openly say kung ano yung nararamdaman. Kasi pag sinabi mong relationship, may relasyon ka sa isang tao, especially anak mo yan, o kaya kapamilya mo yan, ano yung number one na meron mo sa relationship? Di ba concern? Concern, di ba? Concern mo sila na lumago sa kanilang mga buhay. Concern mo na, ay mga anak ko, my prayer for them is maging successful sila sa kanilang paglaki. My prayer for them is time will come that they will become the hands of God to their own kumbaga, mga generation. I pray for them like that. So ito yung gusto ng Panginoon. No? Jesus Christ begin with relationship to the disciples by sharing what is in the heart of Him. So, fruit that Jesus is speaking here is not produced by hard working. Yung fruit na sinasabi ng Panginoon na it will last, hindi ito napoproduce sa magitan ng because you're a hard-working Christian. Di ba? Hindi yun. Hindi yung sinasabi. Because Christ first initiated His disciples and begin with sharing what is in your heart. Ang sabi ng Panginoon, you did not choose me, but, sabi niya, I choose. Hindi niyo ako pinili. Ibig sabihin, even tayo dito ngayon, hindi natin pinili na maging Panginoon ang Diyos. Hindi. Ang Diyos mismo ang pumili sa atin. Amen ba? One point in our life, sa journey natin, dumating yung point na parang bigla kang nagbago na, ba't kailangan ko paniwala ng Panginoong Jesus? Ibig sabihin, on the time, God is working now in you. He chose you. Kasi bakit? Meron siyang plano sa'yo. And this is not the heart of our Lord Jesus Christ. So yung fruit na sinasabi nito ay hindi dahil sa hard working ng mga disciples. Oh, okay, 3 years na mga disciples ha. 3 years na kayo sumasama sa amin. You're very good. You have now a good fruit. Hindi yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, you did not choose me, but I chose you to bear fruit. And the fruit that will last. So, this John chapter 15 verse 16. Paano dapat? Ano dapat yung long last na fruit na sinasabi ng Panginoon? Ano dapat ating maintindihan sa pahayagan ng Panginoon sa verse na ito of John chapter 15? Dito ating makikita yung primary source of lasting fruit comes from Christ, not
resulted in human effort. First and foremost, itong fruit na ito ng pangmatagalan, no? Forever, eternal. Una, makita natin, ito ay source mismo si Kristo. Kasi bakit? Sabi niya, you did not choose me, but I chose. Kaya mahalaga talaga na maintindihan natin na hindi aksidente yung pagkakilala mo ngayon sa Panginoon. Amen ba? Hindi aksidente. Kasi bakit? Pinili ka na ng Diyos. Sabi mo sa sarili mo, pinili ako ng Diyos. Di ba mas maganda yun? Ang Diyos ang pumili sa atin. Kasi yung pinili ka ng tao. Kasi pwedeng magkamali ang tao. Amen ba? Pwedeng ang isang tao ay hindi totoo yung pagpili niya sa'yo. But when God is choose you or chose you, ibig sabihin, you are special. Amen? You are unique. You have the ability. You have the capacity to do what God wants you to do. So, itong long-lasting fruit na ito, primarily, ang source ito ay galing mismo kay Kristo. Magkakaroon ng isang tao ng pangmatagalang bunga kung siya ay, kung maiintindihan niya na ang buwang ito ay manggagaling mismo kay Jesus, hindi doon sa kanyang kakayahan o sa anumang gawa niya. Sabi ng Panginoon, you did not choose me, but I chose you. Tingnan mo rito yung mga bagay, yung pagkakasunod-sunod. I chose you, I appointed you. Diba sabi ng Panginoon? I chose you and appointed you. So notice po yung sequence. Choice, appointment, then ano sumunod? Fruit. Diba? Hindi yung fruit yung nauna, then I chose you, then I appoint you. Maliwanag. Hindi aksidente na ganito yung pagkakasunod sa Biblia. In fact, this is the real sequence of the Bible. It means fruit is never the cause of our relationship. Fruit is the result of our relationship to Christ. Yung bunga na tumatagal sa isang tao ay resulta ito ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon dahil siya ay pinili niya. Yung the word appointed is I place, I assign. Ibig sabihin, nung kinakausap ng Panginoon ang kanyang mga alagad, maliwanag sa mga alagad na ang purpose ng Panginoon sa kanila ay inilagay sila sa isang mission. Na yung mission na yon ay mag-produce ng long-lasting fruit. At naintindihan yan ng mga alagad. Kaya maliwanag dun sa ating binasa, kung ating notice, no? Jesus never say to His disciple, I chose you because you have already fruit. Hindi. Instead, I chose you to produce fruit. Pinili ko kayo para kayo ay mamunga. So, ibig sabihin, nung pinili ka ng Panginoon at nagkaroon ka ngayon ng relasyon sa Diyos, yung pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon as you live your life in the Lord Jesus Christ, yung bunga ng iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon, inaasahan niya na yan ay mag-long last. Amen po ba? Maliwanag po ba yun? Di ba sabi niyang 2 Corinthians chapter 5, verse 17, I think? Those who are in Christ is the new creation. So yung bagong buhay, no, yung bagong likha na bigay sa iyo ng Panginoon, yan yung bunga niyan. Yung bunga ng buhay na yan, yan ang inaasahan ng Diyos na magpuproduce ng long-lasting fruit. Kasi yung ating buhay, yung ating sabi ordinary life, no? Ano yung bunga ngayon ng mga desisyon yung nakaraan? You decide to come here in Korea. Anong bunga? Mas maganda ang kita. Tama? Simplihan natin ang pagkapaliwanag. Lahat ng mga pumunta sa bansang Korea, isa naman naging pakinahin dito. Diba? Para ano? Mas gumanda ang kita. Tama? At nagkatotoo naman. Diba?
higit na mas malaki ang inyong mga salary na na-accept buwan-buwan kaysa mga managers ng bangko sa Pilipinas. Di ba? Imagine, nagpapakahirap ang mga managers ng bangko magbilang ng milyon. Samantala kayo sumasahod ng milyon. Di ba? You see? Di ba? Why, that is your decision. But remember, that decision na ginawa natin ay hindi naman magtatagal yan. Di ba? Sino meron ng 27 years sa Korea? Sino ang pinakamatagal na ito? 27 years si Kuya Edgar. Sino? Ilan taon na Kuya Edgar sa Korea? Mga 26? 27 na? Si Jad, ilan taon na siya dito sa Korea? Parehas kayo, di ba? You see? Yes, maybe matagal na sa Korea, pero tandaan nyo, hindi rin tayo matatagal sa Korea. Di ba? It's not forever. Di ba? Pwede ka nang maging citizen dito, pero yung pagmuhay mo sa Korea ay may hangganan pa rin. You see? So, okay naman. Hindi naman sabihin pa na masama ang desisyon ninyo. But, ang hinaharap ng Panginoon, yung bunga na mas matagal pa dyan. Yan yung bunga ng inyong pamumuhay kay Kristo. Pwede naman isabay yun, mga kapatid. Pwede naman isabay na habang ikaw ay nag-work sa bansang Korea, pagyamanin mo ang iyong buhay, pananampalataya. Hindi naman siya, masama ang iyong pag-work ninyo. Wala naman ganun ang Bible na tahasan sinasabi na mali ang magtrabaho. In fact, sabi nga ng Bible, ang mga anak ng Diyos, dapat sila yung pinaka-number 1 na magsisipag. Kaya ang utos ng Biblia, huwag pakainin ang mga tamad. Pag anak ka ng Diyos, one of the asset of God's people, dapat masipag. Amen. Hindi lang dapat masipag, mahusay magtrabaho. Tama? Masipag lang, kahit puro pagpak naman. Hindi naman ganun dapat, di ba? We bear also the excellent. Kasi mo kasing excellent, hindi siya perfect. Parang ako, natawa naman ni Kuya Edgar ng pagkaganon doon sa kalima. Di ba? Sabi ko, bakit hindi siya mabawa? Ano ba, hindi ko nakuha na yung sa sarili ko. Pero at the end of the day, nakuha ko rin yung pagbubuhol pa lang yun, ha? Mahirap na. Eh, mas mapapakailangan ko yung buong makina. Sabi ko, parang hindi ko pa makuha ngayon, di ba? Nagtry nga si Kuya Edgar na pumutol ng isang karayon. Sabi ko, paano ginawa yun? Sinisip namin ni Star, o. Ito yung pulyang, o. Sinisip ko, paano naging pulyang yun? Parang, it's hard. Pero once, mga batid, na tayo ay pinagkatiwala ng Panginoon ng trabaho, dapat we do our best. Amen. Hindi tayo sana gusto mong pasikat sa amo mo. No. Tandaan mo naman ng Diyos. Pag-anak ng Diyos dapat magaling, mahusay. Kaya nasa Panginoon, mamuhay tayo, magkaroon tayo ng bunga ng pangmatagalan. At para magkaroon tayo ng bunga ng matagalan, we need to understand first that a long-lasting fruit of a Christian comes directly to our Lord Jesus Christ, not in our own human effort. Kasi bakit ibig yung mga ministry ng church? May katapusan niya. Pero ang mahalaga dapat, yung bunga na pangmatagalan. Kaya hindi sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na I chose you because, you have already fruit. Instead, sabi niya, I chose you to produce a fruit. Ibig sabihin, fruit is the evidence, not the qualification. Amen ba? Ang ebidensya na ikaw ay nabubuhay na sa harapan ng Panginoon, yung bunga na meron ka na bilang isang Kristiyano. At yung bunga na yan ay hindi yung qualification mo para maging Kristiyano ka. Okay? Dapat malinaw yun, ha? Kasi may mga ibang katuruan na, kailangan maging mabuti ka muna, kailangan mo na mag-serve ka muna, para bakit? Maging Kristiyano ka? No! Any of human effort na ginagawa natin is not the qualification to become a Christian. No! First, kailangan maintindihan mo, kay Kristo muna tayo. That's the bottom line. Amen? Kaya dapat lahat ng ating ginagawa sa ating simbahan, sa ating samahan, sa ating church dito, dapat nagsisimula muna yan kay Kristo. Bakit ko ba ginagawa ito? Dapat yung deepest why. Ask
question. Bakit ko ba ginagawa? Kasi every Sunday na lang, nasa KCB Filipino Church kami, every Sunday na lang, tumutugtog kami, kumakanta. Minsan wala namang isa-ordinary na lang. Napapakanta si Brother A, si Teresa, si Star, napapalakpak kami, di ba? Minsan mabilis, minsan mabagal, di ba? Minsan nakiiyak ako, minsan naman yung mga preach, nakakaboring. Ba't ko ba ginagawa ito? Pag yan ay hindi yan nakatuon sa pinagmumulan muna ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos, you will not endure to this kind of fellowship. Kasi mo na lang, pag-alba na lang ako, pag-alba pa ng Sunday, Saturday, dalawang taon binabayad sa akin, sound practical. Diba? Ngayon sa mga Pilipino mag-isip Matanda natin, ang lahat ng bagay ay may katapusan. Ha? Lahat ng bagay may katapusan. Ang ating katawan nanghihina. Kaya mo ko rin ng Panginoon kung hindi ka na makapagsalita. Kasi nalakjo ka na. Diba? So, ganun tayo mga Pilipino. Kailan tayo kritikal doon na tumatawag sa Panginoon, di ba? Kung kailan aandak-andak na yung puso ng Lord. I want to worship. Parang, God give us strength for how many years? Ngayon palang dapat ma-realize natin, ito yung panahon na dapat kong bigyan ng papuri ang aking Diyos na po. Para pagdating ko sa Kanya, masabi ko, Lord, salamat for the opportunity to worship you while I am on earth. Ito no, ano po tayo sa langit, kung anong ginawa mo sa lupa, sabi ng Panginoon, gusto ko na sadyang ko, Lord Di ba yung bibig kwento mo? Di ba? Lord, thank you for the opportunity na nakilala kita habang ako nabubuhay sa mundo nito. So, dapat meron tayong pwedeng may sagot sa Panginoon. So, fruit is the evidence that we are the chosen of Christ, not the qualification. Kumbaga parang yung ilaw na yan, hindi naman yan, hindi dahil umilaw siya, may kuryente siya, no? Ang nagpapailaw talaga sa ilaw na yan ay hindi siya, kundi yung voltahe dumadaloy sa kanya. Di ba? Yan yun So, the source of the light sa ilaw na yan ay hindi sa kanya, kundi doon sa voltahe na tumatakbo sa kanya. Likewise, we cannot bear lasting fruit unless we remain in Christ. Bilang mga ng Diyos, bilang mga Kristiyano, bilang niniwala na nananalig sa ating Diyos na buhay, hindi tayo pwede makapamunga in our own unless we are connected to our Lord Jesus Christ. Kaya nga marami ng testimony sa inyo, dati hindi ka mapapasensya, pero nung ikaw ay naging Kristiyano ka na, napapapasensya mo na yung hindi dapat mapapasensyahan, di ba? Na-extend mo na minsan yung help mo sa mga tao, hindi minsan karapat dapat tutulungan. Ibig sabihin, God now is giving you the fruit of patience. The fruit of love na parang, mahalin yung mga tao na yan, mga walang iya, yung mga yan, di ba? Pero, you have a conviction na, kahit na ganyan yung mga, respeto na lang natin. Diba sabi, if you cannot help them, please respect them. Yun na lang. So, bakit? Ba't meron ng ganyan? Ibig sabihin, nagbubunga na yung pag-isa mo kay Kristo. Amen? Nagkakaroon ng ebidensya. Ikaw talaga ay kanyang pinili at anak na ng Panginoon. Kaya, mahalaga rin maintindihan na ang long-lasting fruit ay nagsisimula sa ating Panginoon. Yun naman sinabi niya, I chose you. You did not choose me, but I chose you. Para bakit? Magkaroon ka ng buhay, ng bunga na tumatagal. So ano po yung ating makikita sa versikulo na ito na dapat maunawa natin? Yung pangalawa is remaining in Christ result in lasting fruit that human effort alone cannot produce. So hindi pwede mag-produce ang isang tao ng long-lasting fruit kung hindi kay Kristo lamang. Si Kristo lamang ang pwede mag-produce sa isang tao ng long-lasting fruit. Hindi yan kaya ng human effort alone. Tandaan natin yan. Hindi po ikaw yung mas matagal na sa ministry, ikaw na yung mas maraming bunga. Hindi po ako yung matagal na pastor na, ako na yung may pinakamaraming bunga. Hindi yun ang batayan lagi. Ang batayan lagi nito, ang tanong, ikaw ba ay nanatili kay Kristo? Possible ba na isang Kristiyano, umakadin ng church, nag-worship, pero wala na kay Kristo? Posible ba yun? Ano lagi siya nasabi ng Panginoon? Sa
kanyang pangaralan yung unang mga iskarito na kanyang pinapangaralan. Ano yung wisdom na meron siya? Ano sabi ng Panginoon? You will know them. Di ba? Sabi, ano daw? You will know them by their wealth, by their talent, by their intelligence, by their achievement. Di ba sabi ng Panginoon? Hindi. Ano sabi niya? You will know them by their fruit. Sabi ng Panginoon, hindi pwedeng mamunga ng ubas ang mangga. Pag yung mangga namunga ng ubas, ang hirap kunin nun, mga kapatid. Ang taas ng mangga. Ito yung ubas ako. Ang hirap. Sabi ng Panginoon, you will know them by their fruit. Of course, kung si Kristo ngayon ang pundasyon ng buhay natin, malalaman mo na ang bunga niyan ay Kristo rin. Ibig sabihin, yung mga karakter ng Panginoon. Why? Because the fruit, the root determines the fruit. Amen? And you will know them by their fruit. So unless na manatili kay Kristo, doon lang magkakaroon ng isang tao ng long-lasting fruit. At yan ay maliwanag na hindi nakabatay sa kanyang performance or anything sa kanyang buhay. So ano yung fruit na sinasabi dito ng Panginoon? Sabi ng iba, ito raw po yung bunga na kaluluwa na pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yes, isa yan sa maging bunga. Kasi bakit? Pag tayo po ay nangaral sa salita ng Panginoon, pag tayo po nag-evangelize sa labas, halimbawa lang, at may tumanggap sa Panginoong Hesus, naintindihan na convict siya sa salita ng Panginoon, ano po yung nangyayari sa tao na yun? Di ba nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan? That's the first thing na nag-receive natin. Nung tinanggap mo si Kristo, hindi mo naman na-receive agad yung bonus mo eh. Di ba? Hindi mo na-receive agad yung magandang bahay o ang dami mong pera. Hindi eh. Ang first invitation ng Panginoon to secure you is the everlasting life. Ayun yung unang makatanggap na isang Kristiyano. Kaya nga, pag Kristiyano ka, mayaman at mahirap, ngayon ay pantay-pantay tayo. Amen? Kasi bakit? Lahat tayo ay may buhay na walang hanggan. Yun yung ating pagkapantay-pantay. Kaya nga maliwanag sa salita sa mga aral ng Apostol Pablo na dapat ang mga Kristiyano dapat ay equal, wala dapat nagtatanggi, wala dapat nagmamaltrato o nagmamaliit sa mabago sa ating bakit? Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. And dapat we need to respect everybody kasi bakit? All of us has not the life that is eternal life. The time will come. Dumating man ang Panginoon. Bigla siyang dumating. May nangyari sa ating buhay. At least, ang ating buhay ay nasa kamay ng Panginoon. Amen? I think that's the good thing na minsan sasabi ni Ate B regarding sa sitwasyon ni Kuya Andy. Siyempre, masakit. Nakita niya kanyang asawa nasa ospital, nagipaglaban sa buhay. Pero the core is in her heart, nasabi niya na, at least si Auntie Pastor, sa Panginoon siya. Di ba? Kasi alam mo, asawa mo, hindi tumanggap, nireject ang Panginoon ko, ang namatay ko. So yung prayer mo, di ba parang hindi may, kasi eternal yun eh. Kaya mahalaga talaga na tayo ngayon nandito. Mahalaga dapat tayo sigurado na meron tayong buhay na walang hanggan. Amen ba? Sino yung meron ng buhay na walang hanggan? Sigurado talaga sa sarili niya, I have eternal life. Pag kayo nagdududa, so sabi niyo si Brother Ace, yan si Lepoy Edgar, paano ba ang Biblia, sinasabi niya, ng isang tao kakaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi yung gawa-gawa ng tao yan, ha? Si Kristo mismo ang nagsabi kasi. Yan yung mga nag-aral po ng one bullet of truth, no? Ayan, they can explain to you biblically bakit tayo may buhay na walang hanggan. Hindi gawa-gawa ng tao yan. Yan ay sinabi ng Panginoon bago siya pumunta sa langit. Pinili niya sa mga apostol, kaya nagkaroon ng Biblia, para maliwanag na even though we have trials in this world, but in the deep of our hearts, in the Lord, may eternal life. Di ba? Ang ganda nga ng buhay mo sa mundo ito. Eh wala ka namang buhay na walang hanggan.
Parang yung natatalo yung isang naniniwala sa Diyos, yung atheist, tsaka yung believer ng Diyos. Sabi niya ganyan, dami nilang pinag-awayan. Cosmology, di ba? The God of the God, lahat na ng mga intelligent mga nalita. Nag-divide sila. Pinasimplihan ng Kristiyano yung usapan. O sige, total naman, ang dahil natin pinag-usapan, simplihan natin ganito. Sabi niya ganyan, pag tayo ay namatay na dalawa, una sabihin natin, hindi rin ako naniniwala sa Diyos. At naniwala ako siya sabi na walang Diyos. At namatay tayo pareho. Ang tanong, may nangyari ba? Wala. Wala, di ba? Patay na kayo eh. Wala nangyari. Ano nangyari sa pinag-usapan ninyo? Wala, patay na kayo. Pero ito, what if there is God? Ako naniniwala at hindi ka naniniwala at namatay tayo pareho. Do you think it makes a difference? Ha? Di ba? It's a wisdom. Ay, kung wala talaga, sabihin, kung wala talaga ang Diyos, di kung namatay tayo, ano nangyari? Okay lang. Di ba? Ang tanong ka, paano kung meron? Ano mangyayari? Namatay ka, na hindi mo pinala ng Diyos. Ano mangyayari? So, dyan na makikita na mahalaga yung ating pananatili kay Kristo. Mahalaga na talagang hindi ka lang dapat tumanggap kay Kristo, hindi talagang inaaral mo, pinagyayaman mo yung journey mo sa ating Panginoon hanggang sa umabot sa katawag na maturity of your relationship sa Panginoon. So yung soul, isa lang po yun, yung nakapagbahagi tayo ng Word of God, isa yan sa mga bunga ng sabating eternal life. Kaya pasalamatan po ninyo yung mga taong nagpipita sa inyo, yung mga taong nangaral sa inyo, pasalamatan nyo sila. Kasi bakit? Bunga nila kayo. Kayo naligtas niyo parang buwan na walang hanggan dahil sa mga tao niya. They spend their needs praying for you. They spend their even money, maybe pinakain nila kayo. They spend their time para nakausapin kayo, i-text kayo, sunduin kayo hanggang sa makilala niyo si Kristo. Pasalamatan niyo yung mga tao na yun. Kasi hindi bira yung kanilang pagbibigay at kapagal sa inyo. So throughout chapter 15, hindi lang yung soul na bunga ng pag-i-evangelism natin ang sinasabi rito. Throughout the chapter 15, the fruit includes everything produced by abiding in Christ. Yung bunga na sinasabi rito na pananatili mo kay Kristo, hindi lang yung nagkakaroon ka naman ng desire. Alam ko sa inyo, nung kayo natuto doon sa one bullet of truth, di ba? Nagkaroon kayo ng desire na sa pamilya ninyo yan. Hindi lang yung isang bunga, mga kapatid. Ano ba yung bunga na sinasabi dito? Yung diniscuss ko rin nakaraan, yung natawag na Christ-like character. Ano ba yung Christ-like character? The primary character of Christ is yung pagiging mapagkubaba po niya. Isa yan. So dapat the more we abide in Christ, nakopopya mo yung kanyang karakter. No? Kita niyo yung mga Katagalugan pag napupunta ng Bisaya. Nakakapin nila pati yung salita. Tama? Bakit may ebidensya ka ba? Di ba? Di ba? At ganun naman yung mga Kabisayaan, pag napupunta sa Katagalugan, nakakopya nila yung pagkatagalog. Ilan na kung napunta yan sa Ilocano. Tumitigas yung dila, di ba? Di ba? Bumper to bumper, di ba? Di ba? Ayun mga Ilocano kasi, medyo yung dila kasi bumper to bumper, di ba? Mahirap yung salita ng mga Ilocano. Kasi bakit nakakopya mo yun? Pag napunta ka naman sa Baguio, at nagsalita ang Ilocano, Tagalog, naging igorot yung natin mo, di ba? Ay, ano ba ang problema? Di ba? Naging igorot yung natin, di ba? Nakakopya mo eh. As you stay there in a long time, kasama mo yung mga tao doon, nakukopya mo yung accent, even yung galaw nila. The same with Christ. If you remain in Christ, at talagang ikaw ay connected sa Kanya, hindi naman biglaan yung transformation ng isang tao, di ba? Hindi naman bigla yung desire mo talaga na nagbabasa agad ng word of God. Unti-unti yun. Kasi yung bunga, hindi naman
biglang sumusulpot yan sa isang puno, di ba? Di ba, yung dumakas ng bayabas, walang buo, pagbalik mo, may bunga na. Ganyan palang bayabas mo biglaan. Hindi naman gano'n, di ba? Namumulaklak muna. Tama? Tapos nagkaroon ng mga maliit muna ng mga parang butil. Di ba? Hanggang sa lumalaki siya. Ikwapot pala siya, palaki ng palaki yan. Ganun din yung buhay Kristiyano. Hindi biglaan yan. Pero may nangyayari. Amen ba? As you remain in Christ, may nangyayari. Yun ang mahalaga doon eh. Ang masama, yung wala. Ang masama yung walang nangyayari talaga. Dapat may nangyayari. At dapat unti-unti. Remaining in Christ. So Christ-like is character, mas nagiging obedient ka na ngayon sa mga kalooban ng Panginoon. Pag alam mo kalooban ng Panginoon niya, kahit absent ako ng Saturday, basta kalooban ng Panginoon, I will do that. So ginagawa mo ng sumunod, na hindi ka na parang nahihirapan. Why? Because unti-unti kasi naiintindihan mo yung kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Dahil nag-aayaw mo talaga eh. Pero dahil nga, ikaw ay connected na kay Kristo, unti-unti mo naiintindihan, mahalaga pala ang pagsunod sa Diyos. Kung si Kristo nga ay sumunod hanggang kamatayan, bakit hindi mo pwedeng sumunod? I-worship naman yung pupuntahan ko. Prayer meeting naman yung pupuntahan ko. Bible study naman yung pupuntahan ko. Ba't hindi ako sumunod? Hindi naman ako pinahihirapan doon. Hindi naman ako talagang pinagtatrabaho na. Hindi naman eh. Di ba yung mga simple obedience na nagagawa mo ng sundin? Pag-pray ka na kahit mga 5 segundo, di ba? Thank you, Lord. Di ba? Sa pag-pray ka. Siguro kung hindi. Joey, no? Nakapag-pray na si Joey, di ba? Praise the Lord, di ba? Ilang segundo na ba si Joey nag-pray ngayon? Pero ba? 10 seconds. Diba? May 10 seconds na. Next week yan, maka 30 seconds na yan, di ba? Kasi may nangyayari. Amen? Amen. Wala kami nangyayari. Kasi bakit? Nakadugtong na kay Kristo eh. Nanantingin na kay Kristo, hindi pwede walang mangyari. Pag-ibig. Yan. Dati, wala kang pag-ibig sa kapwa mo. Bahala kayo dyan. Buhay nyo yan eh. Pero man, Lord, yung kapitbahay ko, kahit na ganyan yan, katrabaho ko, susugit nila, kapatugal. But Lord, in the name of Jesus, alisin mo yung mga barang sa buhay nila. Di ba? Kasi mga prayer na gano'n, di ba? Baka nabara yung mga yung mga kasama ng trabaho, susugit nila, di ba? Ang taas ng pride, baka nabarang yan. Ipag-pray nyo mga kapatid. Naalisin ng Diyos yung mga barang na yan. But at least you have the love, no? Concern for them. Ano pa? Unti-unti, nakikita mo yung mga panalangin mo sinasagot ng Panginoon. Hindi mo biglaan, pero yung mga small things na pinapahig ng Panginoon sa iyo, Lord, pray ka, Lord, sinagot ng Panginoon yung mga panalangin mo. Ano pa? Unti-unti na nakaroon ng desire na umatin ng gawain, magpa-disciples, yan. Hanggang sa manatili ka ng tapat na alagad ng Panginoon. So yung mga bagay na is just in a process. Unti-unti. Pero ang maganda, may nangyayari. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi, dapat may mangyayari sa iyo. Okay? May mangyayari sa iyo bilang alagad ng Panginoon. Huwag naman ibang bagay. May mangyayari sa iyo bilang alagad ng Panginoon. Kasi may nangyayari eh. May nangyayari. Hallelujah. Pero ang ating makikita mga kapatid, sa New Testament era, pagtaas ng Panginoon, di ba? Namatay siya. Nabuhay siya after 3 days. Then, meron siyang 40 days na pag-istay sa lupa kasama ang mga alagad, di ba? Right after ng pagpunta niya doon, ano yung immediately naging bunga ng unang simbahan? Yung unang alagad niya, yung 120. Ano ang naging bunga? Di ba? Nag-evangelize sila, nag-preach sila, di ba? Acts chapter 1, chapter 2, chapter 3, the whole book of Acts is about the evangelistic action of the church. Di ba yung kanila dati, hindi naman sila ganun eh. Dati wala naman sila, religious nga sila. Hindi, pumunta sa Jerusalem para lang gawin yung pinag-utos ni Moses. Pero right after na sila ay nakakonekta sa Panginoon, nagulat sila. Kasi nakapagpahayag na doon sa labas ng templo, sa loob ng templo, nakakapangaral na sila. Kahit nga sila pinipersecute eh, di ba? Sabi ng Bible, nagkalat sila sa Cappadocia, sa Asia, but still doing the evangelism act of the church during that time. Kasi yun yung resulta ng panibagong buhay nila kay Kristo. At nanatili sila, kaya nagpapatuloy yung bagay na yun.
Remember si Martha and si Mary? Mary and Martha, nung ang Panginoon ay bumisita sa kanilang bahay, ano yung ginawa ng dalawang magkapatid kong ito? Yung una, si Mary, umupo siya. Si Martha naman, iyon na yung action, di ba? Wala sinabi kasi kung anong ginagawa sa kusina eh. May sinabi ng Bible na siya ay nagpiprito ng itlog para may maghanda sa pag. Wala daw basta busy. Ang tingin po na sabi ni Martha, Lord, pwede bang pakitain yung sister ko? Wala ginagawa ko, dami ginagawa rito eh. Diretso siya ng Panginoon. Martha, Martha, napakarami mong ginagawa. Ang sabi niya, pinili ni Mary ang mas hindi sinabi mali, pero sabi niya para sa amin ng Panginoon, you know what, Martha? Mary chose a better food than what you are doing. Sabi ng Panginoon, minsan na pumunta rito eh, busy ka. Dapat to stand for you to hear what I say. So si Martha, gusto niya, para sa Panginoon, yung kanyang activity. Si Mary naman, pinakita niya na siya ay handang tumanggap ang pakikinig sa Panginoon. So di ba makikita yung action or yung activities versus yung relationship talaga sa Diyos. So mas binigyan din ng Panginoon yung pakikipag-ugnayan ni Mary kaysa yung ginawa ni Martha. Kumbaga dito, ina-arrange lang ng Panginoon yung dapat mong gawin. Amen? Dapat alam mo yung dapat mong gawin, yung priority dapat. First, ang Panginoon, then, yung mga sumusunod, gawin mo na. Mas ang mahalaga ang Panginoon na. Mary chosen what is better. Ano sabi ng Panginoon doon sa kanya? Mary chosen what is better and it will not be taken away from her. Yun yung the last thing. Imagine, it was not taken from her. Hindi na pwedeng alisin sa kanya. Sabihin, sabi ng Panginoon, Martha, yung karunungan, yung salita mo na narinig ni Mary, hindi na pwedeng alisin sa kanya. Kasi bakit? Nareceive niya na. I remember one of the billionaires said sa kanyang interview, if you want to have wealth, sabi niya ganyan sa mundong ito, rule number 1, learn to produce things that cannot take it from you. Kung gusto mo na maging mayaman sa mundong ito, sabi niya ganyan, learn to produce things that cannot even take it from you. Ano yun sabi number 1? Skills. Kailangan mag-develop ka ng galing, ng husay, ng skills sa mundong ibagaw na ito. Kung ang opportunity ngayon ay pag-day maro, ba't ikaw mag-day maro? Huwag mong hintay na, hindi kasi pasutan, tinakot lang talaga ako para para magkumpune. Paano kung wala na magkumpune, di ba? So learn to adapt skills. Dami ngayon sa YouTube, you can learn a lot. Pwede matutulong kayo ulit paano kayo mag-foreign exchange ba yun din? A little bit knowledge yun din, di ba? Paano mag-invest, paano pero doon you can go to YouTube and you have a lot of tools na matalino. Developing skills. Mawala ka ng pera nga kung may galing ka naman. Di ba? Ganun din sa Panginoon. Ay mawalan ka ng kayamanan, mawalan ka ng mga kaibigan, wala kung ano yung meron ka. Pero kung ikaw ay nanatilis sa Panginoon, tandaan mo, may bunga ka na hindi pwedeng kunin ng iba. Amen? Why? Because it long lasts. So nakita po natin yung dalawang bagay sa ating text. Pangalo po, ang bunga, yung long lasting fruit ay kay Kristo lamang. Siya yung source, wala ng iba. At si Kristo rin, ang panatili kay Kristo ay doon din tayo nagkaroon ng long lasting fruit. The question is, paano ngayon, how anyone continually bear this kind of long-lasting fruit? So alam natin na si Kristo yung source para magkaroon ng long-lasting fruit. Para natiling kay Kristo, para magkaroon ka ng long-lasting fruit. Ang tanong, paano dapat ito magpatuloy? Kasi maraming mga naging Kristiyano, mga 6 months lang, 2 months, 2 years, 5 years, 10 years, diba?
backslide na sila. Pero na isang Christian sabi niya, preacher na siya, nag-aral pa siya ng seminary. Ngayon hindi na siya Christian, sinabi niya, he's not a Christian. Ibig sabihin, nag-long last, hindi tumagal yung ganyang pananatili sa Panginoon. So, ang tanong, paano manatili dapat yan? Talagang yung bunga mo ay mag-long last. Ito yung sagot ng Panginoon. Actually, Jesus has a vivid answer to that question. In John chapter 15, verse 16, see, sabi doon, then the Father will give you whatever you ask in my name. Sabi doon, the Father will give you whatever you ask in my name. Yung bunga ng kanyang pangalan, yung bunga ng buhay mo, sa pagkikipag-isa mo sa Panginoon, yung pangalan na yan, at nabunga sa buhay mo. At sabi niya ganyan, ano man ang hilingin ng panibagong mong buhay kay Kristo. Sabi ng Bible, God will give you. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng pabor ngayon sa Diyos. God will bless the fruit na bunga ng iyong pakikipag-isa sa Panginoon. The Father will blesses the fruit sa magitan ng pakikipag-isa mo sa Panginoon. Ibig sabihin, lasting fruit is empowered by the Father's provision. So, hindi enough na meron kang bunga, dapat yung bunga na ay talagang manatili. Para manatili yon, sabi ng Panginoon, then the Father will give you whatever you ask in my name. It means lasting fruit that you produce for being remaining in Christ will empowered by the Father's provision. Ibig sabihin, mga kapatid, the Father empowers lasting fruit because He blesses the obedient life, not inactive life. Dahil na naintindihan mo na ang halaga ng pagsunod, ano ngayon naman ang side ng Father? Pinagpapahalan niya ngayon yung ginagawa mo. Yung mga simple obedience mo sa Panginoon, yung mga pagsunod mo ngayon, pinagpapahalan ngayon ng Panginoon ng God the Father. Kasi bakit masaya ang Diyos? Diba? Kaya nga, ini-empower niya yung fruit na bunga na yung pangibag-isa kay Kristo. God the Father will empower that by His provision. Ano ba? The Father empowers lasting fruit because fruitfulness is part of the purpose of His people. Yung buhay na minato kay Kristo, dapat talaga yan ay namumunga. Kasi bakit? Bahagi yan ng pagkatawag natin sa Diyos. At pinagbabala yan ng ating Amang nasa langit. He blesses, He empowers that fruit na meron ka. The Father empower lasting fruit in order to overcome every life difficult situation. Yung bunga na yung mga kapatid ng iyong pakipag sa Kristo, pag dinaan mo yan sa matinding pagsubok, kaya na i-overcome yan. Why? Because it blesses by the Heavenly Father. Kaya mablog na lang, grabe na paglagpasan ko ng problema na to. Kasi bakit pinagpahala ka ng ating mga sa langit? Amen ba? Kasi bakit sinuportahan ka ng tatay mo sa langit? Kasi bakit? Yung bunga mo kay Kristo, yung pagkakasal mo kay Kristo, God empowers you. It gives you wisdom. It gives you direction. It gives you more strength to go on and to overcome. Dati, tinatakbuhan mo siya. Pero ngayon, hinaharap mo siya. Kasi bakit? Alam mo, meron ka ng backup. At ang backup mo ay hindi nanggagaling sa lupa. Ang backup mo ay nanggagaling sa langit. Yan ang maganda. Amen ba? Kasi minsan yung mga backer mo sa baba, medyo sa lupa, medyo may hangganan lang yung power nila. Pero kung ang backer mo nagagaling sa taas, sino ang pwedeng pumili? Amen ba? Kaya, mabuhay tayo. Remain in Christ. So si Lord lang talaga. Si Lord, ang talagang plano niya sa atin ay pangmatagalan. Amen? Pangmatagalan na kapatid. Ngayon ang ating simbahan naharap sa matinding sitwasyon. Kaya nasa isang kapatid. Tandaan natin, God told us
Pangmatagalan. Maybe pwede kang malipat sa iba. No? Sa iba sa inyo, kung uuwi ng Pilipinas, nalipat kayo sa ibang mga simbahan. Tandaan mo yung tawag mo pang matagalan sa Kristiyano. Hindi pwede nung pag-uwi mo ng Pilipinas, hindi pwede, okay, wala na akong gagawin. No, hindi ganun. God's purpose in us ay pang matagalan. Dapat tayo, hindi lang din selective obedience. Kasi kung selective obedience tayo, parang selective justice lang din yan. Tama? Ano nangyari sa ating gobyerno? Marami sumisigaw, selective justice ang nangyayari na sa ating gobyerno. Kung ganun tayo, we obey when the situation is happy, we also obey even the situation is hurtful and painful. Amen? Kasi bakit? Tinawag ng Diyos ang matagalan. Ibig sabihin, meron kang tatag sa buhay. Amen ba? Kaya mga Kristiyano may tatag yan. Diba? May tatag yan na pag bumangga sila, diba? May ganun gating, diba? May ganun style. So dapat, hindi lang tayo nakabasa feeling, emotion, situation. Kung hindi talaga committed na alagad ng Panginoon. Amen? Kaya rain or shine, dapat magsasamba sa Panginoon. Kasi bakit? Pangmatagalan ka. Amen? Hindi ka lang pang winter, hindi ka lang pang autumn, hindi ka lang pang summer, hindi ka lang pang spring, all season tayo. Amen? Yan ang anak ng Panginoon. Sige po, ating palakpan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, isa ka bang pangmatagalang Kristiyano? So God called us na pangmatagalan tayo. Kaya pag merong, okay lang minsan tayo nanghihina, okay lang ako din minsan tayo, naguguluhan tayo, okay lang yun. That's part of life. Pero yung susuko ka na, ay wala sa usapan yun. Amen? Tandaan mo, if you are in a difficult situation, God will blesses your fruit by the Heavenly Father. Amen? Sabi ko ngayon, at tayo muli ay magpuri sa Panginoon. Sige nga, ating kantahin yung ano, you are God alone. Yeah? You are God alone. Kasi bakit? Bunga ito ng ating patuloy na pagbibigay, pagpupuri sa Panginoon. Let's worship the Lord. Before we read our doxology, ating muna pasalamat ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Bilang mag-respond sa kanyang mensahe na tayo ay pangmatagalan. Kapatid, once we end our life in this world, tandaan nyo, yung ating gagawin sa heaven, pangmatagalan worship yun. Amen? Kaya ngayon pa lang, just exercise the life that we have.